time at kasama ko ang Hearsay. Pasok! Gagawin namin ngayon ang budget challenge kung saan maghihiwa-walay kami at titignan namin yung mga spending habits ng isa't isa. So kailangan namin ma-budget yung 200 pesos na budget sa buong araw, breakfast, lunch, tsaka merienda. Okay? So yun, abangan ninyo! Hi, currently it's 11:32 and dapat is kasama sa yung almusal, but hindi kasi ako nag-almusal. So I have decided na magsimula na lang ako siguro ng hapon and then maybe bumili na lang ako ng merienda. If there is an advice na i-give ko to the students, it's probably yun yung magbaon na lang. Kasi syempre mahal yung yung pagkain sa school. Hindi naman mahal, pero kumbaga 70 pesos din ang ulam at kanin. And hindi pa complete meal yun, which is syempre yung kailangan natin for everyday. Don't think magiging para sa budget challenge kung magbabaon na lang ako, kasi yun ang ginagawa ko every day. So like pamasahe papunta dito pa uwi, and yung minsan kung aayain na bumili sa labas, yun lang ang pinakagastos ko. Pero in terms of food, talagang nagbabaon na lang ako kasi I find na mas makakamura ka kahit na may malapit kasi ng mga almusalin sa amin. So kung bibili ka, kung ikukumpara mo sa school na 45 pesos yung kanin and itlog, so sinangag itlog sa amin na malapit lang, that's around 25 pesos. So makalas 20 pesos din ang nakakamura sa akin. And technically hindi naman din ganun kahaba yung oras ng school namin. Pagkain sa labas ng PLM are much cheaper, pero kasi wala na akong time para bumili pa sa labas. I need to do RTCW din. So yeah, hindi ko pinaplanuhan pa actually. So I'll take some video and i-edit ko na lang, and then ikakat magmamagine ako kung saan nandun na yung pagkain. So currently nakabili na ako ng pagkain ko, and in total 100 pesos siya. Yay! Lang kaming next class, and syempre kasi magstay for another 2 hours para tapusin yung challenge na to for the whole day. Naisip ko na lang na yung bibilin ko na lang sa mamayang gabi is ako na lang yung gagastos, and technically may 45 pa ako. I also think na in that way mapapakita ko yung difference kung like magkano yung magagastos mo kung ikaw na lang magluluto sa bahay compared like kung sa school ka bibili ng pagkain. Hanggang naalala ko, mention ko na lang din na it's best na magbaon ka na rin ng tubig like everyday, kasi I realize na kapag hindi ka nagbaon ng tubig, 25 pesos pala siya. So kung 200 lang budget mo and like nagsisave up ka for pamasahe and for the whole day, I would say na kailangan mo talagang magbaon ng tubig. Init. So, it's 7:24 na and I still haven't eaten. Nag-update lang ako actually para sabihin na bibili ako ngayon. And nagluto si Mama Bero nga dahil budget challenge and
Kailangan ko kumanap ng pagkain. 56 pesos. Yeah, tumaarap ito. Tumaarap ito. Oh, 56 pesos. I will check sa tindahan kung meron. On my way sa pagbilis, hindi gaano karami yung tao. Actually, from the future here, didn't notice that the recording stops. But basically, I buy tortang talong sinangag and saging. It's 52. May sukli pa akong 4 pesos. So, that's how my budget challenge went. So yun no, nasa karinderya. Yun no, nasa karinderya kami. Ano ba? Budget challenge kami. Ito yung sa akin. Bale, 15, 15, 20, 15. Ilan lahat yung pre? 30. 45 20 65 oh, pre. Say pare. Arad na guys. Sa akin te 65. Ay, 44 pala. Bakit 44? Dalawang kanin. Kalahating pancit. 20. Yun lang ang Nothing else, yes. Sa akin te 65, dalawang fried rice, isang skinless, Parang mabigat dyan. tapos kalahating ano. Carbohydrate. Okay, pabalik na ano. Hi muna kayo pre. Hi. Uy, bawal ka magmura dito pre. Pang ano to, pang project to. Sino? Ito, nagtanong. Pasok next sub oh. No, pasok tayo next sub. Eh, oo. So yun na. Next up, PE boy. Tapos na PE pare. PE, tapos na pare. Pare, tapos na ano? PE no? PE. Tapos na.
face-to-face class today. So, may hag lang yung class natin online. Then, I decided to go sa isang cafe with a friend. So, yeah, we'll enjoy the day, attend the online class, and accomplish some tasks. So, here's the cafe. Meron naman wifi and all, which is need for our online class. And yeah, yun lang, magpapabilangan, kakain. So, let's see if may masasave ba ako o wala. Okay, continue watching this video. Bye-bye! End our vlog, or my part of this vlog. So in total we've spent 150 or 145 pesos. So we've save tayo na like 55 or 50 pesos. Yay! Bye-bye! Bye-bye ka na! So good morning guys, it's already 10 AM and today I'm going to show you kung paano ko i-budget ang 200 pesos in a day, and I'm going to show you my life in a day, very slight lang as a student. Pero ngayon kasi magpa-practice na kami, mag-almusal muna tayo. Nagpabili na ako sa tita ko ng pandesal and coffee. So let's go guys. Guys, tapos na tayo mag-almusal. Ayun, naliligo muna ako for our practice. Hi guys, so tapos na ako mag-ayos and may practice na kami. Nag-book na rin ako, papunta na ako dun sa practice namin. Abangan niyo yung kakainin ko for lunch. Ayun na ako sa practice namin. Nagarating ko lang. Ayun na rin yung tarp na kinuha.
akong natitirang 25. Kasi nasa 25 yung almusal ko, tapos yung lunch ko 100 plus. Tapos ito 40. Hi guys, andito na ako sa kwarto, tapos na ako kumain. At yun nga, may natirang halos 25 pesos dun sa 200. Para nga sa aking food vlog for today. Thank you! So it's 8 a.m. in the morning and I decided na lumabas para bumili ng agahan. And habang naglalakad ako, meron ako nakita nagtataho. So I decided na bumili na. And that's worth 15 pesos na. Pagkatapos niyan, bumili naman ako ng palabok na 15 pesos din. Nakabalik na ako and nainom ko na rin yung taho sa daan. Nakakatuwa lang kasi parang ngayon lang ulit ako nakakain nun. Kinain ko na yung palabok kasama yung tinapay na nasa bahay. Hindi ko yung binili. So, for almusal, nakagastos na ako ng total of 30 pesos. Now it's lunch time and sa PLM ako magtatanghalian kasi may practice kami para sa roleplay ng NST. Bumali ako ng chicken na may sauce worth 70 pesos. So in total, nakagastos na ako ng 100 pesos for breakfast and lunch. Okay naman yung chicken and masarap rin yung sauce, so I think I'll give it an 8 out of 10. Hindi pa dumarating yung mga ka-group ko, so hinintay ko lang sila ng hinintay. And at the same time, habang naghihintay ako, meron na rin ibang group na nagpa-practice. In the end, hindi rin naman kami nakampleto, so moving on. Here's the short clip of our roleplay. And although hindi kami nakapag-practice last minute, naging maayos naman yung takbo. And so far, happy naman kami ng mga ka-group ko sa naging outcome. Now, it's 7 p.m. Kasakay na ako sa bus pa uwi and ganyan lagi eksena ako. Kasi as much as possible, umuupo ako sa gilid ng bintana para ma-romanticize ko yung sarili kong buhay. Nakababa ako ng bus pasado 8 p.m. na. Kaya, maghanap na ako ng lugar ng makakainan. Yeah. So, this time naman maghanap na ako ng meal na bibilin ko for the night. And ito na rin yung mag-reserve dapat na kunan ko. And ang nagtira kang lang na budget is 100 pesos. So I'm not sure kung saan ako aabot. But ngayon nandito ako sa Evergoodness Mall. And hopefully, makabili ako. Ended up sa cooking. So habang naghihintay ng order, papakita ko lang yung mga laman ng bag ko dahil wala na ako magawa. So ayan yung flashlight na kinamit kanina ng plate. And then, andyan rin yung wallet ko, of course. Tapos, yung tape na pinandikit sa mga tarpaulin namin na background. And then, yung damit na ginamit ko kanina. May nagpa-party dun sa kabila kung naririnig yung music. And of course, yung water para hindi na kailangan bumili ng inumin sa labas. So, dumating na siya. This time, bumili ako ng chicken chops worth 99 pesos. Ayan yung sauce. And para maniwala kayo na chicken chops talaga yung binili ko, ayan siya. So, I started eating na at halos same lang to dun sa kinain ko kanina ng lunch. So, I think I'll still give it an 8 out of 10. In total, nakagastos ako ng 199 pesos para sa 3 meals sa isang araw. After that, umuwi na rin ako agad kasi nahihiyan talaga ako dun sa staff na naglilinis ako nag-video. And yep, I think that concludes my budget challenge. Although, piso na lang yung tira, but still, pasok naman.